Ano ba to? Mga minamahal. Ay, grabe. Sobra-sobra na tong ginagawang pambubudol ni Sara Duterte. Tapos ang lakas pa mag-amok sa ating presidente na bibigyan niya lang daw ito ng 1% dahil hindi naman daw po sama-samang bumangon, madami daw pong naiwan. Ngayon mga minamahal, instead na mag-rant ka dyan sa ating presidente, instead na kung ano-ano yung sambitin ng bunganga mong maantot, bakit hindi mo na lang sagutin kung saan napunta yung 15 million sa Youth Summit? Ganito mga minamahal, mayroon pong breakdown list kung saan ginamit yung 125 million confidential funds within 11 days. So kabilang po sa mga na-break na list dito is yung Youth Summit. Pinaglaanan ng 15 million. Although maliit lang naman yan kaysa sa mga kinurakot nila na 51 billion, mga malalaking confidential funds, maliit lang ang 15 million. Pero dito pa lang makikita nyo na merong anomalya. Bakit? Saan napunta ang 15 million ng military officers? Kasi yung Youth Summit mga minamahal, ang gumastos is yung military officers na dapat sana yung ahensya ni Sara Duterte. Kasi kanilang ahensya yun eh. Diba? Sa DepEd yun. Sa DepEd yun yung Youth Summit na yun. Bakit ginamit nyo yung Youth Summit ng military officers? So yung 15 million, saan napunta? Hindi lang yan, mga minamahal. Wait, there's more. Saan din napunta yung 16 million rental for 11 days under scrutiny? Saan napunta yung 16 million rental for 11 days? Yan po yung nakita doon sa pag-scrutinize sa House hearing. Mga minamahal, ginagawa tayong tanga. For 11 days, 16 million? Safe house rental? Upa lang yun. Putang ina, sana gumawa ka na lang ng sarili mong safe house. 16 million. Tapos plus 5 million for maintenance. Baka ng inang shit, grabing pangungupal at panluloko to. Hindi pa ba nagigising ang mamamayang Pilipino dito? Kaya Marcoleta, sige, defend mo pa si Sara. Paano nyo to i-defend? Paano nyo to i-justify? Mga minamahal, malinaw pa sa sikat ng araw na merong anomalya dito. Tingnan yung kakupalan, 16 million para sa safe house rental. Sino yung itinago mo sa safe house rental na yan? Kasi ito, ginastify dito kung saan nagastos yung 125 million confidential funds. Actually, isa lang to sa mga nakita kong pinaglaanan. Meron pang another papers. Sabi dito, surveillance and monitoring. 125,000, which is yan na po yun, yung confidential funds ni Sara. Dito nila ginastos. Purchase of information, 12 million. Baka ng inang shit, mga minamahal. Sino yung binigyan mo ng information? Ano yung kinds of information? Hindi ka naman defense secretary na kailangan mo ng mga sisitaw dyan, CCTV. Di ba mga minamahal? Department of Education Secretary ka lang during that time and OVP. Vice Presidente ng Pilipinas. So, sino yung binibigyan mo ng ano to? Ano yung ibig sabihin ng purchase of information? Ano din yung payment of reward? Sino yung binibigyan mo ng payment of reward? Meron pa. Rental and other incidental expenses relative to the maintenance of the safe houses, 16 million. Mga minamahal, 16 million for the safe houses. Hindi pa dyan na dagdag yung maintenance na 5 million. Umuupa ka na nga, mayroon pang tinatawag na kayo pa yung maglilinis, kayo pa yung magbabayad for maintenance. Grabe. Ikaw na nga umupa ng 16 million for 11 days. And then right after, ikaw pa yung magme-maintenance nun. 5 million.
Ginto ba yung bahay na yon? Hindi, nagtatanong lang, ginto ba yung bahay na yon? Purchase of supplies. Ano yung ibinili mong supplies? Kung mga libro at mga prints, bakit umabot yan ng 35 million? Million pala yung mga minamahal. 12 million, 12 million, 16 million, 35 million. Tapos, meron dito, ito, provision of medical and food aid. Umabot ng 40 million. Like how? Paano? Meron bang mga specific na list dyan na magja-justify na kaya ganito, umabot ng 40 million within 11 days is may chu-chu-chu, blah, blah, blah. Wala eh. Kumbaga, ito lang, naglabas lang sila ng ito yung pinaggamitan, pero hindi ma-justify na nasaan? Paano? How? Meron pang isa, mga minamahal. Ito yung nakakapagtaka. Payment of incentives or traveling relative to the confidential operations. 10 million traveling, 10 million. Sa Pilipinas lang yan, paano umabot ng 10 million? Yung lakad mo ba ginto? Mga minamahal, ano to? Ano to, VP? Mahiya ka naman. Tapos ikaw ang lakas mong mag-amok. Nabibigyan mo ang ating presidente ng 1% out of 10 na ratings. Kupal! Grabe! I'm really shocked. Sobra. Gulat na gulat ako dito, mga minamahal. Bakit ganito yung vice presidente natin? Although matagal na to, 2022 pa to eh, pero still, dapat binigyan to ng justice. Itong pera na to. Kung hindi mo mabigyan lang ng justice, ibalik mo na lang. Malinaw na graft and corruption to. Ang graft and corruption, mga binamahal, 50 million lang. 50 million above. Hindi ka pasok sa graft and corruption. Correct me if I'm wrong. Kapag 50 million pababa. Pero pag 50 million pataas, pasok ka na doon. 125 million to. Ay. Grabe. Kayo, ano yung masasabi ninyo dito sa ating Vice Presidente? Kung alam ko lang, mga minamahal, hindi ko na sana pinopromote sa inyo si Sara Duterte. Kung alam ko lang, mga minamahal, much better na si Kiko or si Soto na lang yung binoto natin. Ay, sakit lang isipin na tayo niloloko ng harap-harapan. Tapos mag-aas pa ng 2 billion budget? For what? Ni hindi nga ma-justify kung saan ginamit yung 125M. Hihingi pa ng 2 billion budget? My goodness, tapos pag hindi mapagbigyan, ikaw patong galit? Gumawa ka ng sarili mong libro? Ang kaibigan, inaway mo lahat na nandoon sa House of Representatives at hindi mo din kayang i-justify kung para saan ang isang kaibigan na libro? Tindi mo, BP. Maangas ka. Maangas ka talaga.